Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay buwan ng wika. Kalagay po doon sa preaching namin ay buwan ng wika. So yung talagang pinilit ko po talagang Tagalogin. Tagalogin lahat. So yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa pribilehiyo na makapag-preach muli. Kahit na may pandemic tayo, nag-iingat ang bawat isa. Maraming salamat at nagpapasalamat din po ako dahil pinagaling ako ng Panginoon kasi nagkatrangkaso po ako kahapon. Alos kaming lahat ng pamilya masama ko yung pakiramdam. Pero pinag-pray ko po sa Panginoon na pagalingin niya ako kasi syempre ngayon po yung aking preaching. So maraming po salamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Father of God, maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at pagpapala. Dalangin po namin, Panginoon, yung presensya. Kayo po ang magsalita, Panginoon. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na maging powerful, O God, sa aming mga puso. Maraming pong salamat sa inyong mga pagpapala, sa inyong biyaya, sa inyong proteksyon. Ito po ang aming isang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po natin ngayon, it's about conversation and transformation, ang pagbabagong loob. So, yun po yung ating Tagalog doon. So, ang ating text ay magmumula sa Gawa 10 or sa Acts 10. So, ito po ang buhay ni Cornelio. So, ang ating pong theme, the conversation of a religious righteous man named Cornelius. So, sa Tinagalog po siya, ang pagbabagong loob ng isang religyoso at matuwid na taong nagngangalang si Cornelio. So, meron po ba sa inyo nakakilala kay Cornelio? Natatandaan ko po nung ako ay elementary, meron po akong kaklaseng Cornelio. Kabaliktaran po yung ugali niya dito sa Cornelio, dito sa Bible. Kasi ang hilig niya pong manginis sa akin nung elementary. Elementary kami. So, naalala ko lang po na, ito pala yung pangalan nung nangiinis sa akin nung elementary ako. Sabi ko, parang baliktad yata yung ugali niya sa ugali ni Cornelio. So, sa ating pong introduction or panimula, ang background po ni Cornelio, isa po siyang kapitan ng batalyong Italiano sa Hukbong Romano. Mataas po ang kanyang tungkulin. So, bilang kapitan, alam po natin na ang tungkulin na yon ay isang mataas na posisyon. Namumuno pa ang isang mga kapitan sa 6 hanggang 100 sundalo. Yan. At isa po siyang, sa pagiging kapitan niya, isa siyang leader. Yan po. Leader ng tahanan nila bilang isang ama. Diba? May kaya sa buhay. Siyempre, pag isang kapitan ka, nung panahon panahon na yon, may kaya ka sa buhay. Kasi isa kang kapitan Ang taas ng posisyon mo. Respetado ka. So, yun po yung buhay ni Cornelio. Isang debotong tao at ang magalang, mabait. Pati pamilya niya, deboto rin siya. Magandang pagkapalaki ng magulang niya. So, pag ikaw ay deboto ng anumang relihiyon, syempre, kailangan malaki ang magandang pagkapalaki sa iyo ng pamilya mo. Di ba? So, si Cornelio ay isang matulungin na tao. So, nabasa ko po doon sa ibang version, matulungin siya sa mga Hudyo. At si Cornelio ay isang madasalin. So, madasalin nga po siya. Lagi siyang nagdarasal. Pero si Cornelio ay isang hentil. So, si Cornelio po ay hindi Jew. Isa po siyang hentil. Di saklaw ng tipan o ng pangako ng Panginoon yung kanilang yung pagiging hentil niya. So, ang pangako ng Panginoon, nung time na yon, alam nila, o alam ng mga Jews, sa kanila lang
yung pangako ng Panginoon. Sila lang yung pinagpala. Sila lang ang anak ng Diyos. Di ba po? Makikita rin po natin dito sa Acts 10 or Gawa, ang pagtawag ng Panginoon kay Apostol Pedro. So si Cornelio at si Apostol Pedro po ang ating pag-uusapan dito. Si Apostol Pedro ay isang pinili ng Panginoong Jesus na tagapaglingkod o apostol sa isang Hudyo. At siya din ang nangunguna sa mga apostol niya o sa mga apostol ng Panginoong Jesus. Madasalin po ang ating apostol o ang ating mga apostol dahil pinakita na rin po ng Panginoong Jesus kung paano po magiging, kung paano po tayo dapat laging manalangin. Ang Panginoong Jesus po, nung kasama pa nila o kasama pa niya ang mga apostol o kasama pa ng mga apostol ang Panginoong Jesus, nakikita naman po sa kanila o nakikita naman po nila na si Jesus ay lagi nananalangin. Lumalayo sila sa kanila, di ba po? At nananalangin. Ngayong present time, o sa ngayong panahon po natin, yan, hirap natin. Paano po natin may re-represent si Cornelio at si Apostol Pablo sa kapanahunan natin ngayon? Yan po ang question natin. Ngayon po ay pandemic. Maraming natatakot, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkakasakit. Kasi nga po, stress sila, worried, kakaisip nila. At hindi natin alam kung kailan matatapos ng pandemic na to. Yun po yung mga negative sides ng pandemic nito. Pero meron po tayong positive sides. Ano po yun? Makikita natin na marami pong nagtutulungan. Diba? Marami kayong nakikita sa TV, napapanood, na marami nagtutulungan ng mga tao. Nagkakaisa sila para sa pagtulong sa kapwa nila. Marami na kayong nakikita nga mga tao nasa posisyon na ginagamit ang kanilang kakayahan para makatulong sa mga wala, sa mga ikahos, mga kapos. Nakikita niyo po ang ating presidente na patuloy siya na tumutulong, patuloy niyang ginagawa ang kanyang posisyon, ang kanyang responsibilidad bilang isang presidente. Ito po ang nasa present situation natin ngayon. Si Cornelio po ay nung panahon niya ay isang mabuti at madasaling tao. So makikita rin po natin sa panahon ngayon na marami pong nananalangin. Marami pong tumutulong kagaya ni Cornelio. Marami pong mabubuting tao na kagaya ni Cornelio. Marami pong Cornelio sa bawat isa sa atin ngayon. Nasa mataas na posisyon, pero sila ay mababait, di ba po? Tumutulong, inaabot ang mga tao na walang kakayahan. Ipinapanalangin sa Panginoon. Makikita rin po natin na bilang mga lingkod ng Panginoon, si Apostol Pablo sa bawat isang mananampalataya. Di ba po? Bilang isang mananampalataya, pinapanalangin po ba natin ang ating mga kapwa mananampalataya? Ang ating kababayan? Ito pong tungkulin natin bilang isang apostol. Ito pong tungkulin natin bilang isang anak ng Diyos at isang mananampalataya. Pero may isa pong katanungan. Ang pagiging mabait, religyoso, magalang, matulungin ni Cornelio ay makakasave po ba or magkakaroon po ba siya ng kaligtasan sa mga gawa ng yon? Ligtas na po ba si Cornelio? Dahil makikita mo naman religyoso siya, di ba? Makikita mo naman siya ay nananalangin
dati. Pero ang tanong, save na po ba siya? Christians, alam po natin na wala pong nasisave sa mabubuting gawa. Amen. Diba po? Sa Titus 3:5, iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa habag ng Panginoon sa atin. Kaya bilang mananampalataya po, ngayong panahon na ito, wag lang po natin tingnan, wag lang po natin pasalamatan ng Panginoon dahil may nakikita tayong mga taong tumutulong. Ipanalangin po natin sila sa kanilang kaligtasan. Tayo po ay naaawa sa mga taong namamatay dahil sa pandemic na to. Pero mas maawa po tayo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Bilang isang mananampalataya, yung ating mga tungkulin, nasaan na po ba yun? Hindi po wala pong pandemic ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi po naka-quarantine ang ating relasyon sa Panginoon. Bilang isang mananampalataya, hindi po tayo tumitigil para manalangin sa kapwa natin mananampalataya at sa kapwa natin. Wala pong panahon ang bilang mga Kristiyano, wala pa tayong pinipiling panahon kung kailan po tayo mag-share ng gospel, kung kailan po tayo magpapangaral o magpo-post. Gamitin po natin kung ano yung nasa sa atin na kung may mga gadgets po kayo, mga internet, hindi po tayo nakakalabas. Bawal po. Pero binigyan pa rin po tayo ng Panginoon ng access para ikalat ang kanyang magandang balita. So, ang Panginoon po nagbigay sa atin ng kaparaanan or ways para sa katuparan po ang kanyang pangako or ang kanyang plano. Una po, panalangin. Kagaya ni Cornelio, karamihan po sa atin nananalangin. Kahit hindi ka Kristiyano, marunong kang manalangin. Lalo na pag Kristiyano ka. Lalo na pag isang mananampalataya ka. Ang panalangin o prayer po, ito po ay mensahe natin sa Panginoon. Makakatagpo natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. At ayan po ang kinalugdan ng Panginoon kay Cornelio. Hindi lang siya mabuting tao, hindi lang siya respetado, hindi lang siya matulungin, siya isang madasaling tao. Sa panalangin po natin, kailangan meron po tayong time or oras. Kamusta na po ang oras natin sa panalangin? Prayer humbles us to God. Diba po? Pag nananalangin tayo, nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pusong mapagkumbaba sa Panginoon. Kailangan lagi tayong may oras sa panalangin. Si Cornelio, laging nananalangin. Ibig sabihin, lagi siyang may oras sa Panginoon. Di ba po? Laging may oras na manalangin. Sa mga Kristiyano, meron po ba tayong itinakdang oras para manalangin? Ang panalangin po natin, hindi lang kapag mayroon tayong kahilingan, kapag meron tayong problema, kapag meron tayong sakit. Kailangan po natin ng panalangin sa buhay natin, araw-araw. Sa Acts 10:2, si Cornelio po, makikita nyo doon, sa bandang, ang paliwanag kasi doon, sa bandang hapon, so parang mga alas 3 o alas 4, nananalangin na siya.
So, ganun din po si Apostol Pedro. Nananalangin din siya. Bandang mga hapon. Kasi, or bandang tanghali, kasi kakain na dapat siya noon. So, panalangin po natin, hindi naman naghahanap ng lugar. Diba? So, pangalawa, kailangan po may oras tayo. Bilang isang mananampalataya, may oras tayo na ibinibigay sa Panginoon sa panalangin. Pangalawa, kailangan po meron tayong hindi naman po namimili kung saan tayo mananalangin. Ibig po sabihin, kahit sa lugar po kayo naroon, maaari po kayong manalangin. Diba? Si Apostol Pedro nga sa bubungan. Kayo po, meron pa kayong prepared place. So, nung nagtatrabaho po ako, napaka-busy po pag nagtatrabaho ka, diba? Tapos nanay ka pa. Diba? Parang pag nanay ka, may trabaho ka, tapos meron ka tungkulin sa church. So, napaka-bless po ng mga kabataan dahil, syempre, wala pa silang mga inaasikasong mga anak. So, nung nagtatrabaho po ako, yung panalangin ko during sa sasakyan. Diba? Napaka-traffic pa po dahil hindi pa naman po pandemic during that time. So, I make use ng traffic na yon, yung traffic time na yon sa panalangin. Minsan nagkukulang pa nga Sabi ko, nandito na pala ako kasi parang ka lang naman po yung pinapasukan ko. So, ibig sabihin po, walang lugar. Kahit nasa workplace ka po, pag wala namang tao, kasi sa opisina ko minsan wala ka namang mga customer o kliyente, hindi ka manalangin. Ang panalangin po, basta ang puso mo is right with God. Diba? Ganun po ang manalangin natin, walang pinipiling lugar. So, ganun din po ang ating Apostol Pedro. Ang panalangin po natin ay mahalaga para ma-experience po natin ang Panginoon. So, dito sa panalangin na ito, kinalugdan ng Panginoon si Cornelio at siya'y inabot ng Panginoon. Ang pangalawa po natin ay ang pangitain ni Cornelio, ang vision. Kapag tayo po ay babad sa panalangin at laging nananalangin, makakapunta po tayo ng pangitain na nanggagaling sa Panginoon. Vision from God. Our prayer is our message to God. Kahilingan, pagsamba, di ba? Tayo yun. Ang pangitain po is God's message to us. Huwag po kayo magmadali pag nananalangin kayo. Baka parating pa lang yung revelation ng Panginoon sa inyo, hindi niyo makuha. Dito po, sa pangitain ni Cornelio, may isang anghel po na nakita siya o nagpakita sa kanya. Sabi ng anghel kay Cornelio, kinalulugdan ka ng Panginoon. Napakasarap na pakinggan, na kinilulugdan. Isang Cornelio, isang hentil, kinalugdan ng Panginoon dahil sa kanyang mabubuting gawa at parating pananalangin. Tayo po bang mga Kristiyano ay nakarinig na kinalulugdan tayo ng Panginoon? Napakasarap pong pakinggan na you are commended by God. Diba? So sa panalangin po na ito, or sa pangitain to ni Cornelio, inabot siya ng Panginoon. At sa pag-abot ng Panginoon kay Cornelio, God breaks the law of the Jew. Kasi nga ako, di ba? Di pwede magsama ang Jew at Gentile. Ito po yung breakthrough
Mismong Panginoon na po ang umabot sa mga hentil. Diba? Ang Panginoon na po ang gumawa ng paraan. Siya na po ang nag-umpisa. Kailangan lang po natin ipagpatuloy ang sinumula ng Panginoong Jesus. This was the time when Jesus Christ ascended to heaven. Bumababa na po sa mga apostol ang banal na Espiritu na nagpalakas o magpapalakas sa kanila. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesus, maghintay kayo hanggang dumating ang banal na Espiritu na magpapalakas sa inyo. That will give you power. Ang kinin po natin yun. Ang kinin natin ng power na binigay sa atin ng Panginoon upang ipamalita ang magandang balita. Hindi lang po tayo nakaupo. Hindi lang po tayo nakalugmok sa isang tahanan natin. Tayo po ay mga Kristiyano, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang ipamalita ang magandang balita. Upang ipagbalita ang kaligtasan, hindi lang po sa atin, hindi lang po para sa atin ang kaligtasan ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa niya, hindi po maliligtas si Cornelio. Hindi po siya maliligtas dahil sa kabaitan niya. Hindi po siya maliligtas dahil madasalin siya. Inabot po siya ng Panginoon dahil kailangan pa rin ni Cornelio ang Panginoon. Itinama po ng Panginoon ang relasyon ni Cornelio sa Panginoon. Amen. Kung natatandaan niyo po, ang mga preaching ng mga nauna, si Zacchaeus bilang tax collector, nandadaya po siya, di ba? Sa pagkuha niya ng tax sa mga tao. Si Saulo, si Pablo, persecutor, pumapatay po siya ng mga Kristiyano. Si Apostol Pedro, mabait po siya pero tinama ang karakter ni Apostol Pedro ng Panginoong Jesus. Si Cornelio, napakabuting tao. Pero siya po ay inabot din ng Panginoon. Dahil pag wala pang Panginoong Jesus sa buhay mo, hindi ka po ligtas. Nakakaya ko bang sabihin yun? Sa hindi mananampalataya? Mabait ka pero hindi ka ligtas. Yun po ang totoo eh. Bakit inabot ng Panginoong Jesus si Cornelio? Dahil ang kaligtasan po, hindi lang para sa mga Jew. Hindi lang po para sa atin. Ano pong sabi ng Acts 1:8? Para maging saksi ko kayo. Ito po ay commanded by God. Utos po ito ng Panginoon sa atin. Para maging saksi ko kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa dulo ng daigdig. Hindi lang po pang kaibigan, hindi lang po pang pamilya, hindi lang po pang relatives ang banal na salita. Ang salita ng Panginoon. Pang-unleash people rin po ito. Sa pangitain po, makikita po natin ng Panginoon nagbibigay ng malinaw na layunin. Sa Acts 10:3-4-5, God gives His commendation. So ito na nga po, kinalugdan siya ng Panginoon. So pinapakita dito ng Panginoon na pag binigyan kami ng pangitain, pinapakita niya yung layunin niya para sa atin. Yeah, po. Ipinapakita niya yung revelation, yung purpose po niya para sa atin. Tayo po ba, nakita niyo na po ba ang purpose niyo bilang mga isang Kristiyano? Nakita na po ba natin ang mga purpose natin sa ating paglilingkod? Bakit po tayo naglilingkod? Pangalawa, pag magpangitain po tayo, kailangan po andyan din yung obedience or pagsunod. Bali wala po yung pangitain nyo kung hindi kayo susunod sa Panginoon. Acts 10:7.
tumawag si Cornelio ng mga utusan. So pagkatapos ni Cornelio na marinig ang revelation ng Panginoon, o pangitain, or vision ng Panginoon sa kanya, tumawag agad siya ng mga utusan niya at sabi, di ba sabi, kung ano yung sinabi ng anghel sa kanya, yun din po yung sinabi niya sa mga tauhan niya. So napakabuti ring leader ni Cornelio. Kasi makikita nyo naman sa kanyang background, sa gawa 10, makikita nyo na respetado siya ng kanyang mga sundalo. Di ba? At makikita rin po natin yung obedience ng kanyang mga tauhan sa kanya. So bilang isang mga leader, o bilang isang leader, kailangan respetado ka. Kailangan sinusunod niyo po yung leader niyo. Para masakatuparan yung layunin ng isang departamento, ng isang church, diba? Lalo na ng ating Panginoon. Kailangan may pagsunod po tayo. Bali wala pa ang revelation na pangintayin ng Panginoon sa atin kung hindi po tayo susunod. Alam ko meron pong fear, meron pong doubt. Pero sabi ng Panginoon, maghintay ka, bababa sa iyo ang banal na Espiritu that will empower you. Alam naman po natin to dahil nag-aral po tayo ng module. Most of us, pinag-aralan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Huwag po natin sayangin. Ako po nung nag-aaral pa, yung dating Banji, hiyain ko po noon. Wala pang confident sa sarili ko. Sa mga kapatid, ako po yung alam niyo na, slow learner. Pero pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon dahil nandito ako ngayon. Pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon dahil pwede naman pala akong humingi sa Panginoon ng wisdom. Pwede akong humingi sa Panginoon ng confidence, di ba? Kaya po ako nasa harapan nyo ngayon. Kung ano po yung nagagawa ko ngayon, magagawa nyo rin. Inihingi ko po ng Panginoon ang purpose ko. Kaya po andito ako. Huwag niyo pong pigilan dahil hindi po kayo yan. Hayaan niyo lang po na gumalaw sa inyo ang Panginoon. Amen. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Cornelio. Sumunod lang po siya sa Panginoon. Diba? Alam niyo po, kapag kayo ay isang mabuting tao, walang ka-proud-proud sa sarili, or ano bang Tagalog, walang ka-yabang-yabang sa sarili, madali po kayong mapapasunod. Kasi ayun po si Cornelio, madaling napasunod ng Panginoon. Kaya madali siyang naligtas. Di ba? So kailangan po kapag tayo ay sumunod, dapat andun na rin po yung trust natin sa Panginoon. Andun yung trust ni Cornelio sa Panginoon. Kasi hindi naman niya sasabihin to sa mga tauhan niya. Kayo po ba, pag nagda-doubt kayo, kinikwento niyo pa? Hindi na, di ba? Parang baliwala. Kasi hindi kayo naniniwala eh. Pero si Cornelio, detalyado ang sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Andun po yung trust. Sa Acts 10:20, sabi naman po ng Panginoon kay Apostol Pablo, kasi nung nagkaroon po ng pangitain din si Apostol Pablo, so hindi ko na lang po nasabi. Ang pangitain po niya, nung time na yon, nang matapos siyang manalangin. So ang pangitain po natin ay lumalabas kapag
natapos na tayong manalangin or where we are praying. So, depende po. So, ang pangitain niya, may isang kumot na bumaba at nandun yung lahat ng mga hayop. Kaya po, may gumagapang, may mga lumalakad, may lumilipad. So, yun po yung pangitain niya. So, hindi pa po niya ma-explain kung anong ibig sabihin yun. Hindi niya pa maunawaan. So, sabi ng Panginoon, dito sa Acts 10:20, so, parang ano pa po siya nag-iisip pa kung anong ibig sabihin nun. Sabi ng Panginoon, bumaba ka at huwag kang makatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. So, nandito po tayo sa trust. So, sabi ng Panginoon, huwag kang magkatubiling sumama. Parang hindi na po siya mag-doubt. Para sumama na po si Apostol Pablo. Huwag magkatubiling na sumama. Sometimes without God sa ating mga purpose sa buhay. Minsan nagdadalawang isip po tayo. Tinawag ba ako dito? Tama ba pagkatawag sa akin ng aking pastora? Minsan ganun, di ba po? Parang hindi ko naman ramdam. Parang hindi naman ako para dito. Ganun yung nararamdaman natin. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, ng Panginoon kay Apostol Pablo, huwag kang magkatubiling bumaba at sumama. Kasi pag wala po tayong, pag may doubt po tayo, ang layo niya ng Panginoon, hindi po mapupursue. Hindi po makasa katuparan. May doubt ka Kaya magtiwala po tayo. So binigyan din po tayo, ito po yung pangatlo, ng tagubilin o instruction ng Panginoon. So una po, mayroon pa tayong prayer. Pangalawa, may pangitain tayo. So ito po yung ating pangatlo, tagubilin or instruction. So pag tinawag ka ng Panginoon, full package na po. Ito na po instruction, ito instruction. Diba? May revelation ka may vision ka ito naman instruction ko sa iyo, anong gagawin mo? Very specific po ang Panginoon, detalyado. Anong sabi ng Panginoon? Magsugo ka ng iyong mga tauhan. Detailed. So, bagbasahin ko po sa inyo para makita nyo ang very specific yung detalye ng Panginoon kay Cornelio. So, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Pag tinawag ka, hindi naman basta, bahala ka na. Siguro kaya natatakot kayo. Kaya mahalaga po ang prayer time ninyo. Para makita yung revelation, yung vision, susunod yung instruction. So sabi dito, 5:6. Sa 10:5-6 po, makibasa po kung meron po kayong mga dalang Biblia. So sabi dito ng Panginoon kay Cornelio, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbulad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Diba? Napaka-detalyado. Magsugo ka, pumunta ka sa Joppa, hanapin mo ang bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop, at hanapin mo doon si Simon Pedro. Ganun po ang ginagawa ng instruction or tagubilin. Tayo pinapabayaan.
So, doon naman po sa Acts 13:15, bilang mga isang Kristiyano, dito naman po yung sinabi niya kay Apostol Pedro. So kasi nga po hindi pa nalalaman or hindi pa mapaliwanag ni Apostol Pedro yung pangitain niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang linis na ng Diyos. So dun sa tagubilin niyang yun, sinasabi niya kay Apostol Pedro, kasi pupunta nga rin po siya sa kasi ang pangitain niya yun, nalaman niya na siya ay pinapasundo. Kaya sabi niya, wag mong ituring na marumi na o marumi ang nilinisan ng Panginoon. Amen. Kapag tayo may tagubilin, meron po tayong so yun po, very specific yung tagubilin sa atin ng Panginoon. And after that, God confirms. So may confirmation po ang Panginoon sa atin. So di ba, napakabait ng Panginoon, napakabuli ng Panginoon. Bilang isang mananampalataya, hindi ka niya mababayaan. Sumunod ka lang. Gawin mo lang yung mga nais niyang gawin, pagawa sa iyo. So God confirms, so kinukonfirma niya. So Acts 10:18, tinanong sa mga sugo ni Cornelio kung doon nanunuluyan si Simon Pedro. Diba? Nagtanong yung mga tauhan niya, dito po ba nanunuluyan si Simon Pedro? Tapos biglang bumaba si Apostol Pedro. Simon din po siya, di ba? Simon Peter. So bumaba din po siya. Sabi ni Apostol Pedro, ako nga ang hinahanap niyo. Diba? So, kino-confirm ng Panginoon. Tama ang ginagawa po natin o kino-confirm niya yung mga bagay na inuutos niya sa atin para hindi po tayo nawawala o hindi tayo natatakot. So ang ating pong pang-apat, ito na po yung pagdating ng banal na Espiritu. So kung matatandaan po natin, si Cornelio ay isang hentil. Wala pa po ang banal na Espiritu sa kanya. The Holy Spirit empowers us. Ito po yung nagtatransform sa atin. At kapag wala po tayong banal na Espiritu, hindi po tayo nakakayanang makapagbago. Amen. Ito pong ginagawa ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya. So pagdating ng banal na Espiritu, una nga po, it empowers us to be like Jesus. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, maghintay kayo. Sabi niya sa mga apostol niya, huwag muna kayong aalis. Hintayin niyo ang pangako ng Ama. Kasi hindi nila kakayanin, di ba? Kaya nila nung nandun ang Panginoong Jesus. Kaya akit ng Panginoong Jesus sa langit. Kaya yung pinangako, hintayin niyo. Para ito ang mag-empower sa inyo. Ito ang tutulong sa inyo. Yun nga po yun sa Acts 1:8. Para maging saksi tayo, hindi lang po sa ating mga pamilya, hindi lang po sa ating mga kaibigan, so inulit ko po ulit, hindi lang po sa ating mga relatives, kundi sa mga hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Nasa mission po tayo ngayon. Ito po ang mission ng bawat isa. Akala nyo, wala na tayong mission?
Akala niyo wala sa inyong mission? Ang mission po, hindi lang pang frontliners. Kasi akala ng iba, kapag nasa mission ka, frontliner ka na. Ikaw nang papadala ng Panginoon dun sa sulok ng mundo. Hindi po ganun yun. Sa pag-aralan po namin sa Kairos, ang mission po, may kanya-kanya rin pong posisyon. Kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa frontliners, isusubo ka ng Panginoon. Kung ikaw naman ay may kakayahan, mag-provide, nandun ka po sa financial. Magpipinance ka po for the mission. Kung ikaw naman po ay mapanalanginin, doon ka po as prayer warrior. At kung ikaw naman po ay mahusay magturo, ilalagay ka pa ng Panginoon as coordinator. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon kasi ilalagay ka niya kung saan ka dapat. Diba? Ang Acts 10, napakarami po niyang insight, kaya nahirapan din po ako mag-aaral nito. Kasi hindi lang po ito tungkol sa kabaitan ni Cornelio. Hindi lang po ito tungkol sa pag-abot ng Panginoon kay Cornelio bilang isang Hentil. Kundi tungkol po ito sa ating mananampalataya. Nasaan na po ba ang relasyon natin sa Panginoon? Naghihintay po ang mga Hentil. Naghihintay po ang mga taong hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Ano pong ginagawa natin? Opo, pandemic po ngayon. Pero di ba po may kaparaanan ng Panginoon? Bakit hindi mo ipanalangin? Manalangin ka para magkaroon ka ng vision. Pag nagkaroon ka ng vision, ayan ang tagubilin ng Panginoon sa iyo. May instruction pa. At may pangako pang banal na espiritu na magpapalakas sa atin. Hindi lang po tungkol kay Cornelio hindi lang po tungkol sa buhay ni Cornelio ito. Tungkol rin po ito sa mananampalataya. Tungkol rin po ito sa atin. Kaya andito po si Apostol Pedro, di ba? Tinawag din po siya ng Panginoon para magdala ng magandang balita. Si Cornelio po ang kauna-unahang Hentil na naging Kristiyano. Bilang isang mananampalataya, wag po natin sayangin yung mga oras natin. Manalangin po tayo na maabot ng Panginoon ang mga tao na hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Naaawa tayo sa mga namamatay sa pandemic, sa virus na ito. Mas maawa po tayo kung hindi po sila saved. And God empowers us to do our purpose through the Holy Spirit. At yung pangalawa po sa Banal na Espiritu, ito po yung nagtatransform sa atin, nagpapabago. Kasi pag wala pang Banal na Espiritu, hindi po natin kakayanin. Siya po yung tumutulong sa atin na tayo ay maging Christ-like. Yeah. Para maging kagaya po tayo ni Kristo. Hayaan po nating baguhin tayo ng Banal na Espiritu. Baguhin tayo ng Panginoon para sa isang layunin na tinawag sa atin ng Panginoong Jesus. So pinagkalooban din po ang mga Hentil ng Banal na Espiritu. Ito po yung nasa Acts 10:44 to 47. So ito na po yung bumaba sa kanilang Banal na Espiritu at nag-speaking of in tongues na po silang lahat. Ang kagandahan po doon sa kwento ni Cornelio,
bilang isang mga deboto sila ay mababait na tao. Diba? Nakikita niyo po dun eh. Si Cornelio ay isang mabuting leader, isang mabuting kamag-anak. Kasi sinusunod po siya ng kanilang mga alipin, sinusunod siya ng mga ng pamilya niya, ng mga kaibigan niya, nag-invite pa po siya. At sila mismo naghihintay din. Naghihintay din ng magandang balita na sasabihin ni Apostol Pedro. Alam niyo yun, yung puso nila, na naghihintay din sila kay Apostol Pedro hanggang nagsermon na siya about Jesus Christ and how they saved or anong ginawa ng Panginoon sa mga apostol. Kaya po bumaba na sa kanilang banal na espiritu, napuspos na po agad sila. Because their heart is so good. Dahil ang puso nila bukas. Nakikinig. Tayo po ba? Nakikinig po ba tayo? Di ba sabi po doon, ang umpisa ng pananampalataya ay sa pakikinig. So, ganun po ang nangyari sa mga kasamahan ni Cornelio. Sila po ay napuspos ng banal na espiritu. Inabot ng Panginoon ang mga hentil. So ngayon po, abutin din po natin ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong magdalawang isip. Gamitin po natin ang internet. Gamitin po natin yung mga gadgets po natin. Diba? Hindi puro TikTok. Yung mga TikTok nga, ang daming likes eh. Diba? So nakakabot po yun kahit sa ibang bansa. So para po sa ating conclusion, nasa Acts 10:34 po tayo. Talagang walang tinatangi ang Panginoon. Nalulugod siya sa lahat ng gumagawa ng matuwid kahit taga saang bansa. So ang kaligtasan po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po dito, kahit saang bansa. Kapag ikaw'y tinawag ng Panginoon, aayusin niya ang relasyon mo sa Kanya. Kagaya po ng ginawa ng Panginoon kay Cornelio. Hindi sapat na siya'y mabuti. Hindi sapat na siya'y panalanginin. Diba po? Ang ginawa ng Panginoon kay Cornelio at sa lahat ng kanyang nasakupan, yun pong ginawa ng Panginoon. Manalangin, magkaroon po ng tamang relasyon sa Panginoon at makinig, sumunod, magtiwala at magpabago sa Panginoon. From glory to glory. So dito na po nagtatapos ang ating preaching. Maraming salamat sa Panginoon. To God be the glory. Have a good day. Thank you, Sister Vanji. Alam niyo po, habang nanonood pa po, naalala ko kung paano po binigyan ng papuri yung dalawa pong seller na tumayo po sa atin. Talagang gano'n na lang yung kagalakan ng puso ko na may mga seller na talagang pilit na lumalaban at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ngayon po yung nang tumayo naman yung dalawa po nating mga magigiting. Ano nyo, nami-miss ko si Heidi at Sister Vanji every time na makikita ko sila dito sa church. Alam niyo po, sila po yung madalas ko nakikita ng nililinis. O, di ba? Just imagine, mula sa isang pinakatingin po natin mababa dahil nabawalis po sila dito, naglilinis. And now, tumatayo po sila para sa Panginoon as frontliner ng ating Panginoon. So, gusto ko lamang pong i-appreciate yung kanilang labor of love for the Lord. At nakikita po natin na dahan-dahan po tayo talagang yung pagtitiwala ng Panginoon sa atin, na inaalis po sa atin yung ating pong takot, pangamba, kung ano pong ating magagawa. Sabi nga ni Heidi nung siya tumayo, naku, yung ba naman ang nakikita ko sa camera?
Pero wala po tayong magagawa kapag ipinatayo pa ng Panginoon. So gusto ko lang pong dagdagan ng konti sapagkat na-inspired po ako sa kanyang binanggit po kanina na alam niyo po ba na ang church, ito po yung pagbe-break old tradition mula po sa buhay ni Cornelio at sa buhay po ng isang apostol, sa Apostol Pedro. So brinake ng Diyos yung mga old tradition na yon para po magkaroon ng breakthrough yung calling ng Panginoon sa iglesia. So meron po tayong 4 na calling po rito na binigyan ko po ito na natutuwa po ako sapagkat sabi niya, ang church po natin ay meron pong 4 na bigyan po natin na pahalagahan at empowered po ito. Una po, binanggit po niya yung prayer, pagiging prayer warrior ni Cornelio. So meron po tayong 4, the goer or the preacher, the supporter, the prayer warrior, and the teachers. So those are, tinawag ko po ito kanina na 4 na quadrangle ng church. So, ang isang building, tumatayo po yon sa isang kwadrado. Pag importante na kwadrado, ibig sabihin, balanse ang lahat. Kaya po, mahalaga po na quadrangle. Ibig sabihin, tumatayo ang 4 na prominente sa loob ng iglesia. Kapag meron po tayong mga preachers, mga goers, frontliners ng ating church, tumatayo po ang church sapagkat meron po tayong mga financer, mga supporter po natin na nag-finance ng ating church. Meron po tayong mga prayer warrior. So meron po tayong mga teachers. All of us ay kailangan ng Panginoon. Ang kailangan po lang po ng ating Panginoon is to break the old tradition para po ma-fulfill ang calling ng ating pong Panginoon. Kahit tulad ni Cornelius at saka ni Peter. Renate ng Diyos sapagkat ang 4 na to ay kailangan po sa iglesia. Kailangan po natin ng mga prayer warrior. Kailangan po natin i-empower muli ang ating pong mga warrior ng ating Panginoon. Kailangan i-empower po natin yung mga tinawag ng ating Panginoon ng mga preachers. Medyo tuloy na Lord, nasa panahon ako ng pagtuturo sa mga young couples. Biglang dumating ang pandemya na to. So siguro itong pag-uusapan po natin kung paano po natin ibabalik muli, empower po natin ang mga preachers, mga itatayo ng ating Panginoon na walang takot na humarap kahit na kanino at kahit na sino. Kailangan po natin itong palakasin muli. Let's break the traditions para itayo muli ang 4 na corner ng ating Panginoon. So yun po yung ating pong mga warrior, prayer warrior po natin, mga teachers po natin. Alam niyo po, naalala ko po yung ating pong mga tagapagturo. Nariyan po si Sister Nida, mula sa Sunday School, nagtyaga sa mga bata ngayon, sa kanyang pagtyaga, marami nang tumatayo na lingkod ng ating Panginoon. Sister Emma, Brother Mario, mga old po natin, mga pioneer na member ng church. They're doing their best to God. In-empowered po tayo. Kaya, hayaan po natin na siguro po ito yung panahon. Naniniwala po na ang bawat messages ng ating Panginoon, sa bawat transformation na ginawa ng ating Panginoon, we learn a lot from these people, sa mga taong ito, mula kay Zaccheo, kay Apostol Pablo, Apostol Pedro, ngayon kay Cornelius. So naniniwala pa ako na mas lalo po tayong pagyayamanin sa susunod po na tatayo ng ating Panginoon. Kung anong transformation ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya tinatawagan ko po ang pansin ng lahat po na mga tinawag ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng mga preacher ng ating Diyos. Let's empower ourselves. Palakasin po natin ngayon para makapagpatuloy po tayo sa ating pong pagkakatawag. Sa mga tinawag na prayer warrior ng ating Panginoon, empower po natin ang ating pong sarili, hindi lang po sa ating need, hindi po lang sa need ng church, kundi sa lahat ng nangangailangan. Palakasin po natin ang ating prayer warrior group. Sa ating po ng mga financial supporter po natin, may the Lord bless your hand. Salamat sa Panginoon sapagkat may mga tumutugon, nagpapatuloy na ginagampanan ang kanilang pagkakatawag
bilang supporter na haligi ng iglesia natin. At sa ating po mga teachers, salamat po sa Diyos. Huwag po tayo susuko. Kahit sa panahon na to ng pandemya, gamitin po natin ang lahat ng ating paraan. So, very thankful din po ako sa ating pong mga departamento. Kay Pastor Hazel, talagang walang ano-ano na nagpapatuloy kahit anong gawin na paraan just to gather all the youth. Salamat po sa inyo, sa lahat ng mga departamento na ipinagpapatuloy po natin ating pong magiging teacher po sa kanila. And may the Lord bless us. Salamat po sa ating pong mga viewers mula sa ibang bansa na patuloy po na nagiging kabahagi. Ang lagi ko pong hamon sa inyo, kapag tayo po'y nanonood, i-share po natin po ito sa iba. Sabi nga po ng ating pong preacher ngayong umaga, hindi lamang po sa ating kaibigan, sa ating pong mga kakilala, kundi sa lahat, ipalaganap po natin, it's time for us to share the good news of salvation. To God be all the glory. Tayo pong natin tumayo. At salamat po muli sa patuloy niyong pagkakaloob. Nariyan po ang ating pong complete na information. At naway patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan at paggabay sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng tapat. Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng mabuti. Ikaw ang Diyos na mapagmahal sa lahat ng mapagmahal. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat ng mga dakila. Kung kaya, Panginoon, ngayong umaga, itinataas ko sa iyong mapagpalang kamay ang lahat ng iyong tinawag. Sila na tinawag mo na tagapagsalita, sila na tinawag mo na mga teachers, sila na tinawag mo dakilang Diyos sa pagbibigay, sila na tinawag mo dakilang Diyos sa pagiging warrior. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong palakasin at papagtibayin ang iglesia sa iyong pagkakatawag sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na matutunan namin na magtulungan sa isa't isa, magbalikatan sa isa't isa, magpanalinginan sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa. At hayaan mo, Panginoon, na ang pagpapala na ibinawad mo dakilang Diyos sa mga disipulo mo na nakinig at tumugon sa iyong pangitain, sumunod sa iyong pagkakatawag. Hayaan mo, Panginoon, na ngayong umaga, let your special blessing of anointing, special blessing of restoration, special na blessing, Panginoon, na hindi pa nararanasan ng sino man ay patuloy mong iparanas. Muli mong itayo ang buong iglesia ayon sa iyong kapangyarihan, ayon sa iyong anointing. At hinihiling namin ito, Panginoon, mula sa pag-ibig ng Ama, biyaya ng Diyos Anak, at ang patnubay ng Diyos Espiritu Santo, manatili ngayon at magpakailanpaman. Amen. So, see you next Sunday, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa bawat salita na kanyang binabahagi sa atin. To God be all the glory.